أحسن قولا ممن دعا إلى الله أحسن قولا ممن دعا إلى الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ang lahat ng papuri ay ukol lamang sa ating nag-iisang Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala, at sumakan niya sa kanyang huling sugo at propeta na si Muhammad, ang kapayapaan at ang pagpapala. Gaya ng nabanggit ko po sa inyo, tatalakayin natin ang kaugnay sa kasal ni Khadija bintu Khuwailid radiyallahu anha kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Khadija radiyallahu anha ay nagtatagpo ang ugnayan nila bilang kamag-anak, pinakamalapit na kamag-anak o pinakamalapit na asawa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin na yung ugnayan bilang kamag-anak ay si Khadija radiyallahu anha. Nagtatagpo ang kanilang ugnayan bilang kamag-anak sa kanilang lulo na si Qusay. Si Khadija radiyallahu anha, ang kumpleto niyang pangalan kung saan nagtatagpo ang kamag-anakan nila kay Propeta Muhammad ay si Khadija bintu Khuwailid ibnu Asad bin Abdul Izza bin Qusay. So ang lolo ni Khadija ay si Qusay. Si Propeta Muhammad naman, ang kanyang kumpletong pangalan ay Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. So nagtatagpo ang ugnayan nila ni Khadija sa kanilang lulo na si Qusay. Si Khadija radiyallahu anha, ang pangalan ng kanyang ina ay si Fatima. Ang pangalan ng ina ni Khadija ay si Fatima. At ang pangalan naman ng ina ni Fatima na nanay ni Khadija ay Hala. Ang pangalan ay Hala. Ngayon, alam niyo ba itong si Khadija, bago pa maging ganap na asawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay nakapag-asawa na muna ng dalawa. Merong nakaraan na dalawang asawa na namatay na siyempre. Itong si Khadija radiyallahu anha, bago maging asawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sino nga ba itong dalawang lalaki na naunang asawa ni Khadija? Kasi si Khadija ay balo. Okay? Ang unang naging asawa niya ay si Atiq. Ang pangalan ay si Atiq bin Aid al-Makhzumi. So yan ang una niyang asawa, si Khadija radiyallahu anha. Ulitin ko, ang unang asawa ni Khadija noon, bago pa maging ganap na propeta si Muhammad, ay si Atiq bin Aid al-Makhzumi. At biniyayaan sila ng anak bago mamatay itong si Atiq ng dalawa. Ayon sa kwento, ang pangalan ng kanilang anak ay si Abdul Izza at saka si Hind. So may anak na si Khadija, subhanallah. Si Khadija radhiyallahu anha talagang pala-anak talaga. Okay? Kasi nung unang asawa niya, nagkaroon sila ng anak na lalaki at babae, na ang pangalan ay si Abdul Izza at saka si Hind. Nung mamatay ang asawa niyang si Atiq, ay nakapag-asawa na naman uli si Khadija radhiyallahu anha. At ang pangalan ng kanyang pangalawang asawa, kasi namatay yung una, ang pangalan naman itong pangalawang asawa ni Khadija ay si Abu Hala. Ang pangalan ay si Abu Hala Hind bin Zarara at-Tamimi. So ang pangalan ng pangalawa niyang asawa ay si Abu Hala. At ganoon din, biniyayaan din sila ng
3 anak. So 5 na. 5 na ang anak ngayon ni Khadija. Kasama itong pangalawang asawa niya na ang pangalan ay si At-Tahir, isang lalaki, si At-Tahir, at saka si Hala. Okay? Dalawa rin palang naging anak nila, isang lalaki rin at isang babae. Nung unang asawa niya, ang anak niya ay lalaki at babae. Sa pangalawang asawa niya ay lalaki at babae rin. Ang pangalan ay At-Tahir at saka Hala. At alam niyo ba si Khadija radhiyallahu anha, meron din siyang kapatid na ang pangalan din ay Hala. Tingnan niyo ang kapatid ni Khadija ay si Hala bintu Khuwailid. Babasahin natin mamaya ang hadith na tumutukoy na mayroon din siyang kapatid na nag-iisang babae na ang pangalan ay si Hala. At ang nanay ng kanyang nanay, ibig sabihin ng lula ni Khadija, ang pangalan din ay Hala. At nagkaroon din si Khadija radhiyallahu anha ng anak mula doon sa pangalawa niyang asawa na ang pangalan din ay Hala. Subhanallah, talagang paborito talaga niyang pangalan ng anak o sa kanilang pamilya, ang pangalan Hala. Okay. Ngayon, nung namatay ang pangalawang asawa ni Khadija radhiyallahu anha, na ang edad ni Khadija sa time na yan ay 25. Ang edad ni Khadija radhiyallahu anha nung namatay ang pangalawa niyang asawa na si Abu Hala ay 25. At si Khadija radhiyallahu anha sa time na yan ay napakayaman. Kabilang siya sa angkan ng Quraysh. Magandang babae. Magandang babae si Khadija. Mayaman. Okay? So, maraming mga lalaki ang nagkakagusto sa kanya. At ang ginawa ni Khadija, mula nung namatay ang pangalawa niyang asawa, ay hindi siya nag-asawa. Hindi na siya tumanggap ng lalaki. So, ang ginawa na lamang niya ay nag-focus na lang siya sa kanyang business. At meron siyang katulong o inuutusan na isang lalaki, katulong niya sa kanyang business na ang pangalan ay si Maysara. Si Maysara. At si Khadija radhiyallahu anha, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mayroon best friend. Ang pangalan ng kanyang best friend ay si Nafisa bintu Munabbih o Maniya. Mayroon din siyang best friend na babae na ang pangalan ay si Nafisa bint Maniya. So ngayon, pinagkatiwala ni Khadija radhiyallahu anha ang kanyang mga negosyo sa mga lalaki na gustong magnegosyo gamit yung kanyang mga kayamanan. Pero si Khadija radhiyallahu anha, hindi siya panatag kasi laging lugi. Hindi siya kumikita doon sa mga lalaki na pinagkakatiwalaan niya. Lugi, mahina yung kita. At itong si Maysara na katulong ni Khadija, kung saan ito ang sumasama sa mga lalaki na pinagkakatiwalaan ni Khadija sa kanyang business, itinuturing nila si Maysara na alipin. Kaya kapag sila ay naglalakbay, pagkakain itong pinagkatiwalaan ni Khadija ng mga lalaki na nagbibinta sa kanyang negosyo, hinihiwalay nila si Maysara. Bakit? Kasi ang tingin nila kay Maysara alipin. Kaya pagkakain sila sa kanilang paglalakbay, hindi kasabay si Maysara. So, bababa ang tingin nila kay Maysara sa kanyang business. Hanggat sa dumating ang punto na kumakalat ang balita sa Makkah na may isang lalaki na tinawag na Amin. Tinawag na Amin. Na ang ibig sabihin ay mapagkakatiwalaan. So, dito ay napag-isipan ni Khadija na baka pwedeng kausapin itong si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasi hindi pa siya ganap na propeta sa time na yan, na baka pwede siyang bayaran at magtrabaho kay Khadija. So siyempre pinakiusapan ni Khadija radhiyallahu anha, nagutos siya ng tao, kunya kung nagkakamali si Maysara, para kausapin si Propeta Muhammad na siya ang hahawak sa negosyo ni Khadija. So siyempre, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa time na yan ay mahirap. Siyempre, isa siyang ulila. Namatay ang kanyang ama, namatay ang kanyang ina.
So, nasa ilalim siya ng pangangalaga ng kanyang tito na kapatid ng kanyang ama na si Abu Talib sa time na yan. So, hindi na nagdalawang isip si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinanggap niya agad yung offer ni Khadija na humawak sa kanyang negosyo. So dito, pabilisin natin ang kwento hanggat sa nagsimula ng hawakan ni Propeta Muhammad yung negosyo ni Khadija. Pumupunta sila sa Sham, sa Iraq, sa Syria, sa Yemen, sa Lebanon, sa Palestine. Iniikot ni Propeta Muhammad kasama si Maysara. Pero mayroon napansin dito si Maysara sa kanilang paglalakbay. Pagka kumakain sila, ayaw ni Muhammad na si Maysara humihiwalay. Kasi ang nakasanayan ni Maysara doon sa mga nakaraang lalaki na pinagkatiwalaan ni Khadija, hinihiwalay siya kasi mababa ang tingin sa kanya. Pero si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ayaw niyang lumayo sa kanya si Maysara sa pagkain. Ang Maysara po ay lalaki, pangalan lang niya babae, pero lalaki po to. Sabi niya, huwag kang lumayo, sabi niya, Maysara, kumain ka kasama ko. So dito, medyo nanibago si Maysara kasi maganda ang pakikitungo sa kanya ni Muhammad. Biruin mo kumakain silang magkasama, samantala ang baba ng tingin sa kanya noon. So kapag sila ay naglalakbay, mayroong mga bagay na hindi makapaniwala si Maysara sa kanya nakikita. Unang-una, malakas ang kanilang negosyo. Yung bintahan nila napakalakas. Napakaraming bumibili. Ganun ang pagbibinta ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Gustong-gusto sila nung mga tao na bumibili sa kanila. At isa pang pinagtataka ni Maysara, kapag naglalakbay sila, laging may ulap na dalawa sa taas ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi umaalis sa kanyang ulo. Bumababa at tinatakpan ang langit. At hindi natatamaan si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng init ng araw kasi may dalawang ulap na laging nasa taas niya. So yun ang pinagtataka din ni Maysara. Bakit hindi natatamaan ng araw si Muhammad? Hanggat sa dumating sila sa isang lugar na sa isang puno at doon po umilalim si Muhammad, kumbaga pumunta doon sa ilalim ng puno at nagpahinga. Isang rahib, isang maalam sa kapahayagan ni Jesus na Injil ang nakakita kay Muhammad na doon nagpahinga sa ilalim ng puno. At nakita niya yung kasama ni Muhammad na si Maysara. Ito ay sa kanilang paglalakbay ito. Ito ang kwento ni Maysara na nangyari sa kanilang paglalakbay. Sabi niya doon sa kay Maysara, sabi niya, sino yung lalaking yan na nasa ilalim ng puno? Kasi may napansin itong maalam sa kapahayagan ni Jesus. Ang sinusunod niya ay yung aral ni Jesus sa time na yan. Sabi niya, yan ay taga-haram. Sabi niya, isa sa lalaki na taga-haram. Ibig sabihin, taga-Makkah. Kasi haram ang tawag doon, yung Kaaba. Sabi niya, napansin ko kasi sabi niya, na yung ulap ay hindi humihiwalay sa kanya. Yung ulap ay hindi humihiwalay sa batang yan, sa binatang yan. At nung pumunta siya sa ilalim ng puno, ay yung, alam niyo yung mga dahon ng puno, bumaba kay Propeta Muhammad at tinakpan siya yung init. Linapitan siya ng yung sanga ng puno kasama yung mga dahon at tinakpan siya para hindi siya tamaan ng araw. At sabi nung rahib na ito kay Maysara, wallahi sabi niya, walang pupunta sa ilalim ng puno na yan sa ganitong oras maliban isang propeta. Namangha si yung rahib, yung isang monghe mula sa aral ni Jesus. Sabi niya kay Maysara, sabi niya, yung binatang yan ay isang propeta kasi walang tao na pupunta sa ilalim ng puno na yan sa ganitong oras maliban isang propeta. So biruin mo, sumasaksi na yung dinaanan nila na munghe na siya ay propeta. Bago po yan mga kapatid, bago natin nangyari na ito sa una pa, bago pa magnegosyo si Muhammad kay Khadija. Nung maglakbay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasama ang kanyang tito at mga Quraysh
sa paglalakbay. Isa pa siyang bata. Hindi pa siya binatilyo, hindi pa siya ganun kabinata. Nung sila ay naglakbay, meron silang dinadaanan diyan sa lugar sa Sham. Ang Sham kasi, Lebanon, Syria, Iraq. Meron silang nadadaanan diyan na isang monghe na walang pakialam. Ang monghe yung talagang walang ginawa kundi sumamba sa Allah. Walang ginawa kundi sumamba sa Allah. Dumadaan sila doon, walang pakialam yun. Sa pagdidegosyo ni Abu Talib, yung tito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi sila kakausapin, ayaw bumaba sa kanyang bahay. Ang ginagawa. Pero nung isama ni Abu Talib si Muhammad sa paglalakbay nila sa kanilang negosyo, nagtaka sila. Bakit? Biglang bumaba si Buhaira, ang pangalan ng monghe ay si Buhaira. Bigla siyang bumaba at tinawag niya yung mga Quraysh kasama si Abu Talib na tito ng propeta at sa time na yan ay isinama si Muhammad sa paglalakbay para magnegosyo. Mayroon silang caravan. So ngayon, nagtaka itong mga Quraysh, bakit biglaan na lang pakakainin sila ni Buhaira ni hindi man sila nasanay na kinakausap sila ni Buhaira, itong monghe na ito. Anong meron, sabi nila kay Buhaira? At kami ay ni-welcome mo at pinapakain mo kami. Hindi mo naman ito gawain, hindi mo nga kami kinakausap pag dumadaan kami sa'yo. Sabi niya, gusto ko lang, sabi niya, kayong pakainin. So, nung handa na yung pagkain, si Muhammad sa time na yan, umalis siya, kasi bata pa eh. Pumunta siya doon sa ilalim ng puno. So, lahat ng pinakain ni Buhaira, nagtaka siya kasi wala doon yung hinahanap niya. Sabi niya doon sa mga Quraysh, tribo ng Quraysh, kasama ng kanyang tito si Abu Talib. Sabi niya, kumplito ba kayo? Kasi merong hinahanap si Buhaira, kaya siya nagpakain eh. Kasi meron siyang napansin. Sabi niya, meron kaming kasama isang bata. Sabi niya, nasaan? Sabi niya si Muhammad, nandun sa ilalim ng puno. Nagpapahinga kasi bata pa yun. Sabi ni Buhaira, hindi, gusto ko, sabi niya, pagkakain kayo, kumplito kayo. Kaya tawagin niyo yung batang yun, isama niyo sa inyong kainan. Kasi meron siyang napansin sa kay Muhammad. So tinawag niya, hanggat sa inoobserbahan niya si Muhammad, habang kumakain yung kanyang katawan, ang kanyang galaw, inoobserbahan ni Buhaira. Habang sila yung kumakain, nung matapos silang kumain, tinawag niya si Muhammad. Sabi niya, halika nga bata. Ya gulam, ta'al. Halika, sabi niya. Tinanong niya, paano ka ba matulog? Ano ba yung mga gawain mo? So, tumutugma yung mga gawain ni Muhammad ayon sa kanyang kapahayagan na pagsunod niya kay Jesus na siya isang propeta. Sabi niya, napansin niya kasi na itong si Muhammad, hindi umaalis yung dalawang ulap sa taas ng ulo niya. Napansin ni Buhaira na mula nung naglalakbay itong mga Quraysh, hindi niya nakita ang pangyayaring ito. Pero nung makasama nila itong batang ko, hindi iniiwan ng dalawang ulap sa taas ng ulo si Muhammad kahit na nakasakay sa kamilyo at hindi naiinitan kasi yung ulap nasa taas eh. Hindi umalis. Tapos nung pumunta sa ilalim ng puno, nagsibaba yung dahon at tinakpan si Muhammad para hindi siya matamaan ng araw. So sabi niya, ang propeta magpapatira pa sa kanya pati mga puno, pati ang ulap. So dito, nalaman ni Buhaira na talagang mga palatandaan na si Muhammad ay propeta hanggat sa tiningnan niya yung likuran ni Muhammad. Kasi ang propeta, mga kapatid, mayroon dito nakalagay sa kanyang likuran na nakalagay stamp, may nakastamp dyan, silya. Sa kanyang likuran, dito sa likuran, sa pagitan ng balikat, may nakastamp dyan na propeta. Kaya tiningnan niya yung likuran ni Propeta Muhammad, nakita niya yun. Sabi niya, tunay na ikaw ay propeta ng sanlibutan na ipapadala ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya. Kaya pinuntahan niya ang kanyang tito, sabi niya, sino ba yan? Sabi niya, anak ng kapatid ko. Kasi ang kapatid ni Abu Talib ay si Abdullah. Sabi niya, kailan namatay ang tatay niya? Sabi niya, namatay ang kanyang tatay na ipinagbubuntis siya ng kanyang ina. Sabi niya, sumpaman sa Allah. Yan na yung propeta, sabi niya. Sabi niya, ingatan mo ang pamangkin mo na yan. Sabi niya, mula sa mga Hudyo kasi papatayin siya. So nagmadali si Abu Talib na umuwi kasi natakot siya doon sa sinabi ni Buhaira. So ibig sabihin, dalawang monghe ang sumaksi na si Muhammad ay magiging propeta na. Hindi pa siya propeta sa time na yan. Okay, balik tayo.
Nung umuwi si Maysara, nung nakauwi sila, si Khadija ay nabangha kasi bakit ang dami nilang kita. Malakas ang binta nila. Pero nagkwento si Maysara kay Khadija. Sabi niya, alam mo, sabi niya Khadija, ito si Muhammad, talaga napakabait. At may mga nakapagtataka, sabi niya, may mga sumaksi na siya daw ay isang propeta, ganito, ganyan, hanggat sa namangha si Khadija at nagkagusto kay Muhammad. Biruin niyo, 25 ang kanyang edad, hindi na siya nag-asawa. 25 years old. Yung pangalawang asawa niya, hindi na siya hindi na siya nag-asawa ulit. At dito, nagkagusto siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at sa time yan, ang edad ni Muhammad ay 25. At ang edad ni Khadija sa time na yan ay 40 na. Ibig sabihin, 15 years na hindi nag-asawa si Khadija. Hanggat sa makilala niya si Muhammad. Ngayon, siyempre, nahihiya, babae yan eh. Nahihiya na mag-propose kay Muhammad. So, pumasok isang araw si Nafisa, na best friend ni Khadija, bintu Maniya, pumasok kay Khadija, at naikwento ni Khadija si Muhammad. Sabi niya, ganito, parang nagkakrush siya, nagkagusto siya kay Muhammad, ikinuwento niya kay Nafisa. So, sabi sa kanya ni Nafisa, gusto mo ba sabi niya si Muhammad? Sabi niya, oo, sabi niya, gusto ko. So sabi niya, gusto mo ba, sabi niya, na ilakad kita? Biruin mo, si Nafisa nag-offer kay Sabi niya, gusto mo ba ilakad kita? Sabi niya, ta'adhanini na ana atadabbar al-amr? Gusto mo ba ilakad kita kay Muhammad? Khadija, if'ali ya Nafisa, ma tastati'in. Sabi niya, ikaw bahala, sabi niya. Ilakad mo ako kay Muhammad. Siyempre, ang babae, mahihain yan. So, nag-utos siya ng best friend niya na siya yung pumunta kay Muhammad para irito si Khadija radhiyallahu anha. Pero hindi niya pinakilala si Khadija. Pagdating ni Nafisa, pinuntahan ni Nafisa si Muhammad. At tinanong niya, sabi niya, ya Muhammad, gusto mo bang mag-asawa? So, ang sagot ni Muhammad, sabi niya, wala akong kayamanan eh. So, gusto ni Muhammad mag-asawa, pero sabi niya, wala akong kayamanan. Sabi niya, wala akong bahay, wala lahat. Sabi niya, فَإِنْ كُفِيتَ ذَلِكَ وَدُعِيتَ إِلَى الْجَمَالِ. Pero paano kung ang gustong maging asawa ka, sabi niya, ay maganda, may pera, malaking pamilya, sa tingin mo, magugustuhan mo ba? Tatanggapin mo ba? So yun ang offered sa kanya ni Nafisa. Hindi niya sinabi si Khadija yun. Sabi niya, ito ang sinabi ni Nafisa. Sabi niya, فَإِنْ كُفِيتَ ذَلِكَ وَدُعِيتَ إِلَى الْجَمَالِ وَالْمَالِ وَالشَّرَفِ وَالْكَفَاءَةِ أَلَا تُجِيبُ. Sabi niya, ano sa tingin mo, sabi niya, Muhammad, kung ang babae na ito ay maganda, may pera naman, sabi niya, malaking pamilya, sabi niya, tatanggapin mo ba? So sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kala, sino naman yun? Pero ganun ang offer ni na dala-dala ni Nafisa. So sabi niya, Khadija. Sabi niya, si Khadija. So, dito sabi ni Propeta Musa, wa kayfa lidhalik? So, sabi niya, paano naman ako tatanggapin? Wala nga ako eh. So, dito, ipinarating ni Nafisa na inutusan siya ni na gusto siya ni Khadija. So, hindi na nagdalawang isip si Muhammad, pumunta siya agad sa kanyang mga tito at humingi siya ng advice. 3 tito niya ang kanyang kinausap. Si Abu Talib, si Abu Abbas, at saka si Hamza. Yung 3 tito niya, pinuntahan niya at kinausap niya tungkol kay Khadija. Kasi wala siyang pangduri. Wala siyang pangduri. So, ayon sa kwento, ang nagbigay ng duri ni Muhammad ay ang kanyang mga tito. So, nagtulong-tulong sila. So, nagkaroon ng opinion ng mga ulama tungkol sa duri ni Muhammad. Mayroon nagsabi na 20 na bakra, 20 na kamilyo. Mayroon sa hadith na ang duri ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay 500 dirham, which is ang equivalent niya ngayon ay mahigit 10,000 pesos. More than 10,000 pesos sa kasalukuyan. So, pabilisin natin ang kwento ay doon na ang naging wali ni Khadija ay si Abu Talib. Ang tumayo na wali. Anak naman sila eh. Ang tumayo na wali ni Khadija ay si Abu Talib. So, doon na kinasal ni Abu Talib si Muhammad kay Khadija. At dahil dito ay biniyayaan sila ng maraming anak. 6 na anak ang
ang ipinagkaloob sa kanila ng Allah. At alam niyo bang edad ni Khadija sa time na yan? 40. Apat na po, pero hindi pa siya menopause. Kagaya nung sinasabi nung iba, pag 40 daw, menopause na. Nasa kapahintulutan po ng Allah yung mga kapatid. Hindi po ibig sabihin na pag 40 na ay menopause na. So, ang mga pangalan ng anak ni Khadija kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang panganay ay si Qasim. Ang panganay na anak nilang lalaki ay si Qasim. Pagkatapos ay si Abdullah. Sa mga babae naman, ang kanyang mga anak mula sa mga kababaihan ay si Ruqayya, si Kulthum, si Zainab, at saka si Fatima. At pinakabunso ay si Fatima, ang pinakabunsong anak. Biruin mo, 40 years old, pero nagkaroon pa sila ng anak. Pero yung dalawang anak ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na si Qasim, kung saan ito yung itinatawag sa kanya, Abul Qasim, ay namatay bago pa lumikas ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Makkah. Bago pa lumikas ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay namatay na itong mga kalalakihan na anak ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ito, alam niyo ba ito si Khadija radhiyallahu anha, ang unang-unang yumakap sa Islam? Ito yung magandang asawa, subhanallah. Alam niyo ba kung gaano katagal bago nag-asawa ulit ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula nung makasal sila kay Khadija? 25 years. 25 taon, hindi na nagdagdag ng asawa si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 25 years, hindi siya nagdagdag ng asawa. Ang asawa lang niya si Khadija. At nung ang Propeta sallallahu alaihi wasallam pumupunta sa Gari Hira, lagi siyang nagsumasamba doon bago pa ipag-utos ang sala. Ang palaging gumagawa ng pagkain ni Muhammad ay si Khadija. At hanggat sa dumating ang isang araw na dumating si Jibril alayhi salam sa kuiba. At yun na yung unang revelasyon na Iqra. Hanggat sa niyakap niya si Muhammad. Sabi niya, Iqra, bumasa ka ya Muhammad. Sabi ni Propeta Muhammad, ma'ana biqari, hindi ako marunong bumasa. Sabi niya, Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. So dito na ang unang revelasyon na magiging ganap ng Propeta si Muhammad na ang edad niya ay 40 sa time na yan. At dito nanginig si Muhammad, at lumabas siya sa kuweba ng Gari Hira at nakita niya ang tunay na anyo ni Jibril alayhi salam, si Anghel Gabriel, at binuklat niya ang kanyang pakpak na 600 na pakpak at natakpan ang kalawakan. Titingin siya sa kaliwa, pakpak. Titingin siya sa kanan, pakpak. Titingin siya sa taas, pakpak. Natakpan ang kalangitan ng pakpak ni Anghel Gabriel. At mas lalong nanginig si Muhammad at sumigaw siya, Zammiluni, Zammiluni. At dito ibinaba ng Allah ang suratul Muzammil. Ya ayyuhal Muzammil. So dito na, Zammiluni, Zammiluni. At sabi niya kay Khadija radhiyallahu anha nung siya ipauwi na, sabi niya, kumutan niyo ako kasi nanginginig siya sa sobrang takot. At pagdating niya kay Khadija, ay tinakpan ni Khadija ng kumot si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At dito, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, tunay, laqad khashitu ala nafsi. Tunay na natakot ako sa aking sarili. Pero alam niyo ang ginawa ni Khadija, pinakalma niya si Muhammad. Hindi niya, anong nangyari? Pinakalma niya si Muhammad. Ganito ang asawa, pakakalmahin, hindi yung mas lalo po pang tatakutin. So, ang sabi ni Khadija radhiyallahu anha sa kanyang asawa na si Muhammad, sabi niya, kalla, wallahi la yukhzika Allahu abada. Sabi niya, ya Muhammad, huwag kang matakot. Tunay na ang Allah ay hindi ka niya ipapahamak. Innaka latasilur rahim. Dito babanggitin ni Khadija ang katangian ni Muhammad. Hindi kay papahamak ng Allah dahil tunay na hindi mo pinuputol ang ugnayan mo sa iyong mga kamag-anak. Wa tahmil al-kal. At ikaw ay inaako mo ang mga pangangailangan ng mga tao. Wa taksibul ma'dum, yung nangangailangan binibigyan mo. Wa taqri ad-dayf, at yung mga bisita mo talagang ni-welcome mo sila. Wa tu'inu ala nawaibid dahr, at yung mga dumarating sa kanilang mga pagsubok sa kanilang buhay at nauubusan sila ng kayamanan, pinupuntahan mo sila at tinutulungan mo sila. So dito, pinakalma ni Khadija si Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa time na yan. At hindi na pinatagal ni Khadija. Sabi niya, halika Muhammad, pumunta tayo sa aking pinsan na si Waraka bin Nawfal. At ikinuwento ni Muhammad yung nangyari. At si Waraka bin Nawfal, ang pangatlong rahib na naman, ang monghe, ang sumaksi na naman na si Muhammad ay propeta. Kasi kinuwento niya, sabi niya, wallahi sabi niya, yung nakita ni Muhammad, yan yung dumating din kay Moses. At dito mga kapatid sa panampalatayang Islam, ang unang yumakap sa Islam, si Khadija.
Ang unang nagudo sa Islam na babae, si Khadija. Ang unang nagsala sa Islam na babae, si Khadija. Sa lahat na nag-Muslim sa kamay ng propeta, unang-unang sumunod sa kanya, ang kanyang asawa na si Khadija. At ang mga anak ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay namatay na yung mga lalaki maliban sa mga kababaihan at nakapag-asawa sila. Nakapag-asawa sila ng mga hindi Muslim. Katulad ni Zainab, ang naging asawa ni Zainab ay si Abul As. So dito mga kapatid sa panampalatayang Islam, nung namatay si Khadija, nauna lang ng konti, namatay ang kanyang tito. Talagang hindi iniwan ni Khadija si Muhammad. Mula nung nagkaroon ng pinutol ng ugnayan sa Quraysh, inikot nila yung lugar ni Abu Talib na walang supply na makakarating sa kanila. Ginutom sila hanggang sa dahon kinakain nila. Wala sila makain. Si Khadija radhiyallahu anha, sinakripisyo niya ang kanyang kayamanan para kay Muhammad sa kanyang da'wa. At sumama siya na naghirap. Mayaman si Khadija, pero sinabayan niya si Muhammad na kanyang mahal na asawa mula sa kahirapan. At kasama na rin siya sa hindi nakakain dahil isinara ng Quraysh ang kanilang lugar na walang makakapasok at walang makakalabas. Sinakripisyo ni Khadija radhiyallahu anha bilang pagmamahal niya kay Muhammad. So dito pero dumating ang time na nalagpasan nila ito. At dito, nung namatay ang kanyang tito, mga ilang araw, 3 araw pagkatapos mamatay ang kanyang tito, namatay na naman ang kanyang asawa ni si Khadija. Siyempre, bago yan, nung kinasal si Zainab kay Abul As, nagbigay ng regalo si Khadija sa kanyang anak ng bracelet. Nagbigay siya ng bracelet na mula sa perlas. Binigay niya yun bilang regalo niya sa kasal ng kanyang anak na si Zainab. Pero ang napakasalan ni Zainab is hindi Muslim. Pabilisin natin ang kwento hanggang sa dumating ang time na nalungkot ang propeta, kaya tinawag nila yung taon na yan na taon ng kalungkutan. Kasi namatay ang dalawang tagapagtanggol ng propeta na si Abu Talib at saka si Khadija radhiyallahu anha. Kaya nung maglakbay na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa Makkah, ay doon sa Madina, pabilisin natin ang kwento. Nung makarating siya doon, nagkaroon ng giyera sa Ghazwat Badr. At isa sa nabihag nila ang asawa ni Zainab. Si Zainab kasi sa time na yan naiwan sa Makkah. Kaya nung mabihag nila si Abul As, ay hindi palalayain ang mga bihag maliban magbibigay sila ng ransom. So ang binigay na ransom ni Abul As ay mula sa yung bracelet na ibinigay ng kanyang ina na si Khadija. Kaya nung makita ng propeta yung bracelet na yan, binigay ni Abul As kasi gustong ipalayain ni Abul As ang kanyang sarili. Pero nakita ng propeta sallallahu alaihi wasallam na ang ransom na ibabayad ni Abul As na asawa ng kanyang anak na si Zainab na nandun sa Makkah ngayon ay mula sa kanyang ina. So nung makita ni propeta sallallahu alaihi wasallam yung napaluha siya. Bakit? Na-miss niya si Khadija. Sabi niya, hindi ito kasi napakahalaga ang bracelet na ito kay Muhammad. Kasi bakit? Mahal niyang asawa ang nagbigay. Kaya sabi niya, hindi magsusumikap na palayain ang lalaking ito maliban sa kanyang asawa. Kaya alam ni Propeta Muhammad na yung bracelet na ito ay galing sa kanyang anak na si Zainab na ibinigay ng kanyang ina na si Khadija. Kaya pinakiusapan niya ang mga kasamahan ng propeta na sahaba. Sabi niya, baka pwedeng exempted na lang natin si Abul As mula sa magbibigay ng ransom. Sabi nila, bakit? Sabi niya, itong kwintas na ito ay galing kay Khadija. So ayaw ko, sabi niya, na gagawin ng ransom. Ibalik na lang natin ito kay Zainab. Pero mayroon silang agreement ni Abul As. Sabi niya, ya Abul As, palalayain ka namin at ibalik mo itong ibibigay mong ransom sa asawa mo. Sa kondisyon, pabalikin mo si Zainab, hiwalayan mo at ipapuntahin mo dito sa Madina. So yun ang kanilang usapan. Angat sa pabilisin natin ng kwento, ang pangalawang naging asawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay si Sauda. Ang pangalawa na asawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay si Sauda. Okay. Then si Aisha radhiyallahu anha. At alam niyo ba, si Aisha radhiyallahu anha, wala siyang pinagsisilusan na babae kasi siya ang pinaka-berhen. Nag-iisang virgin na babae mula sa asawa ng propeta. Nag-iisang pinakabata mula sa mga asawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam.
Pero, alam niyo ba kung bakit nagsisilo si Aisha kay Khadija? Okay, bago pala yan, meron pala akong isang hadis na babasahin. Tingnan niyo si Khadija radhiyallahu anha, dito pa lang sa mundo, nagpadala na ang Allah ng pagbati sa kanya. Sabi ni Jibril, sabi niya, Ya Muhammad, hadihi Khadijatun qad ja'atka wa ma'aha ina'un fihi ta'amun aw idamun aw sharabun. Sabi niya Muhammad, si Jibril dumating kay Muhammad. Si Khadija may dala-dalang plato na may pagkain at inumin at ulam. So sabi ni Jibril, Ya Muhammad, si Khadija ay paparating sa iyo ngayon na may dala-dalang pagkain, na mayroon ditong inumin, mayroon ditong pagkain at mayroong ulam. Iparating mo sa kanya ang pagbati ng Allah. Subhanallah. Binati ng Allah si Khadija. Faqra alayha salam min rabbiha wa minni. Iparating mo kay Khadija ang pagbati ng Allah at pagbati ko sa kanya. Wa bashirha bi baytin fil jannah. At balitaan mo si Khadija na mayroong naghihintay sa kanya na bahay sa paraiso. Bin qasabin, mula sa mga perlas. La nasaba fiha wala wasab, na ang paraiso na yan na naghihintay sa kanya na may bahay doon ay walang mga maiingay na maririnig doon, tahimik, masayang pamumuhay at hindi siya makakaramdam ng pagod doon. Subhanallah, dito pala sa mundo binalitaan na siya. Kaya nung makasal si Aisha radhiyallahu anha kay ang propeta sallallahu alaihi wasallam kay Aisha radhiyallahu anha, palaging binabanggit ni propeta Muhammad si Khadija. Palaging ni binabanggit si Khadija. So dito nagsilos si Aisha radhiyallahu anha. Sabi niya, Ya Muhammad, matandang babae si Khadija. Subhanallah, sinabi niya matandang babae daw si Khadija. So, dito, nagalit ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, matandang babae at ako ay bata. Kung baka gustong sabihin ni Aisha na mas mainam ako kay Khadija. Kasi nagsisilos si Aisha kasi palaging binabanggit ni propeta sallallahu alaihi wasallam itong si Khadija. Kapag daw kakatay ng tupa, ibibigay ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung mga karne doon sa mga best friend ni Khadija. Kaya itong si Aisha radhiyallahu anha ay nagsilos. Sabi niya, hanggat sa isang araw, nagpaalam yung kapatid ni Khadija na si Hala. Kasi si Hala, kabusis ni Khadija. Ayon sa hadis na akhbarana Mismar bin Umar bin Uwais wa Abu al-Fal si Muhammad bin Abdurrahman wa ghayru wahidin bi isnadihin an Muhammad bin Ismail. Mas mahaba yung sanad ng hadith. Si Aisha radhiyallahu anha ista'adanat Halat bint Khuwailid ukhta Khadija radhiyallahu anha. Nagpaalam si Hala na pumasok kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At nakilala niya kasi kabusis niya si Khadija. So dito naalala na naman ni propeta Muhammad si Khadija. Wa hanna qalbuhu laha farta'a lidhalik. So naalala na naman niya si Khadija. Sabi niya, Allahumma hala. Sabi niya, ya Allah, si Hala, kabusis ni Khadija. Sabi ni Aisha radhiyallahu anha, ma ghirtu wa adrakani ma yudrikun nisa min al-ghira. Sabi niya, subhanallah, sabi si Aisha, nagsilos na naman ako, sabi ni Aisha. Hanggat sa sinabi ni Aisha, Ya Rasulullah, si Khadija ay imra'atun ajuz. Sabi niya, isang matandang babae. Nagalit dito si propeta sallallahu alaihi wasallam. Wallahi, sabi niya, mas mainam daw si Aisha. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Khadija, ay kay Aisha, wala nang mas iinam pa kay Khadija. Wala lang mas iinam pa sa kanya. Tinulungan niya ako sa panahon ng kagipitan. Ginastos niya ang kanyang kayamanan sa landas ng Allah. At pinakalma niya ako sa panahon ng kalungkutan. Sabi niya. So dito, gustong sabihin ni propeta sallallahu alaihi wasallam na hindi mo matatalo, ya Aisha si Khadija. At pagkatapos dito, anong sabi ni Aisha? Ya Rasulullah, u'fu anni, afallahu ank. Sabi niya, Rasulullah, patawarin mo ako, patawarin ka ng Allah. Wallahi, la tasma'ni adkuru Khadijatan radhiyallahu anha ba'da hadha al-yawm bi shay'. Sabi niya, sumpa man sa Allah, ya Muhammad, hindi ka na makakarinig sa akin ng salita na babanggitin ko pa si Khadija. Kasi nagsisilos siya kay Khadija. Madalas na kasi binabanggit si Khadija kahit napatay na. Pero mo si Aisha radhiyallahu anha, namatay na si Khadija, pinagsisilusan pa rin niya. Ganun kamahal ni propeta sallallahu alaihi wasallam si Khadija radhiyallahu anha, at isa sa pinakamainam na babae sa paraiso
ay si Khadija radiyallahu anha. So inshallah mga kapatid, napulutan po natin ng aral ang magandang kwento na ito tungkol sa pagsasama at kasal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Khadija radiyallahu anha. So hanggang dito na lamang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi